Bilang paganda, sakaling tumama ang lindol na The Big One, binabantayan ang mga lugar sa Metro Manila na dinaraanan ng West Valley Fault. Naghahanda rin ang mga ospital. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Handa na sa warehouse ng Jose Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium ang generator set, hospital field bed, tents at medical equipment. Gayon din ang gamot na tatagal ng 2 linggo. Isa ang Jose Rodriguez sa mga primary healthcare facility na itinalaga ng DOH sa North Quadrant ng Metro Manila sakaling tumama ang The Big One o ang pinangangambang magnitude 7.2 na lindol sa West Valley Fault. Kung dumagsa ang pasyente, sa parking lot itatayo ang mga tent na magsisilbing field hospital. Uusod na yung triaging natin malapit sa gate. So doon pa lang, i-check na natin yung mga patients kung ano nga silang category, kung sila ba ay walking wounded or sila ay urgent. So yung makakapasok lang sa banda rito is the red patients. Ang Tondo Medical Center na sakop ng West Quadrant, balak magtayo ng field hospital sa Intramuros Golf Course sa mga kalsada sa paligid ng ospital, pati na sa isang kalapit na paaralan. Pag bumaksak po ang ospital namin, kinlear ng engineering namin na pwede namin gamitin yan, that will be our temporary hospital. Ang mga ospital mula sa ibang rehiyon sasaklolo sa mga naka-assign na primary healthcare facilities sakaling tumama ang The Big One. Pero sa DOH briefing kanina, sabi ni Dr. Imelda Mateo ng Amang Rodriguez Memorial Medical Center na isa naman sa mga ospital na sakop ng East Quadrant, kailangan maghanda sakaling hindi kaagad makarating ang saklolo. So kung sino yung first wave na tutulong sa amin, manggagaling pa sa Visayas. Yung second wave sa Soksa dyan pa po manggagaling. Paano po kung sira na lahat ng airport? Kaya sana, ayon kay Mateo, may pondo para sa dagdag na equipment tulad nitong atmospheric water generating system na magtitiyak ng sapat na supply ng tubig. Hihingi pa ng pondo ang DOH dahil 100 million pesos na lang ang natitira sa Emergency Response Fund ng kagawaran ngayong taon. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, na inspeksyon na ang mga gusali ng mga ospital para matiyak na hindi guguho. At least make sure we will be the last facility standing. In a big one, tayo ang dapat huling facility na hindi babagsak. Batid ng DOH na kailangan ma-review ang disaster response plan para sa The Big One. Lalo't mahigit 2 dekada na mula na isagawa ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang pag-aaral nito tungkol sa posibleng epekto ng malakas na lindol sa Metro Manila. We have to revisit Matataas na yung mga building sa BGC, ang dami ng mga condo na nag-rise up, and then nabawasan yung mga spaces. Sa Pasay City, sinimula ng inspeksyon ng mga lokal na opisyal at city engineer sa mga eskwelahan para matiyak na ligtas para sa mga bata ang mga gusali, kasabayan ng disinfection para iwas sakit. Nag-inspeksyon din ang mga otoridad sa Muntinlupa, lalo't may mga barangay na dinaraanan ng fault line. Sa Taguig, dinaraanan ng fault line ang Barangay Pembo. Narito po ako sa Eskwela Street sa Barangay Pembo at ang sinasabi po sa atin ng kanilang barangay ay dito mismo sa kalsada na ito dumadaan ang fault line. Kaya po binabantayan po ang lugar na ito at sinisiguro na may kaalaman yung mga tao ay dahil marami pong mga kabahayan dito at meron din pong malaking eskwelahan. Malapit lang sa fault line ng Pembo Elementary School na may hindi bababa sa 2,500 na estudyante. Meron po kaming disaster preparedness na ginagawa every year. No? So ina-update po namin yung SDRM ng eskwelahan. Kasama po yung mga pupils. Meron din po kaming hiwalay na community-based na seminars. Patuloy rin ang inspeksyon sa mga eskwelahan, ospital at kalsada sa Ilocos Region, kasunod ng sunod-sunod na lindol. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Payo ng mga Animal Welfare Group, huwag kalimutan ang mga alagang hayop sa pagpaplano ng paglikas sakaling may lindol o iba pang sakuna. Saksi, si Nico Wahe. 8 pusa at 6 na aso ang alaga ng pamilya ni Laura sa Marikina City. Ang mga alagang aso nasa first floor ng kanilang bahay.
Ang mga pusa niya narito sa 3rd floor at may sariling kulungan. Nangangamba siya para sa mga alaga sakaling magkaroon ng malakas na lindol gaya ng nangyari sa Cebu at Davao. Nang makita niya ang video kung saan nagsagawa ng earthquake drill ang Hughes Cooper na si Francine Torres at mga aso niyang Golden Retriever at Shih Tzu, nagka-idea raw si Laura. Nung may nakita akong post sa GMA, nung TikTok nga na nag-earthquake din sila nung aso nila. So naisip ko, kailangan ko rin talagang i-ano yung mga pusa. Kasi nasa 3rd floor po kami, mahirap kapag hindi kami nakalabas. Will to live na raw ni Laura ang mga alaga. Hindi niya raw kakayanin kapag may nangyaring hindi maganda sa mga ito. Kaya bumili na siya ng backpack at cages na kakailanganin sa pag-evacuate. Ito po yung compartments. Tapos dapat naka-halfway open lang po para madaling ipasok yung mga cats. Tapos dito po sa gilid, dapat lagayan siya ng tubig. Pero nilagyan ko ng emergency kit. Tapos dito po yung cat food nila. Ang mga aso, trained daw sumunod sa kung saan dapat pupunta kapag may emergency. Ito yung likurang bahagi ng bahay nila, Miss Laura. Ito yung pinto, palabas, dito sa open area. Ang training ng mga aso nila, once na nakabukas na itong pinto na ito sa likod, ay pwede nang lumabas yung mga aso para pumunta dito sa open area kung saan mas ligtas, lalo na sa panahon ng lindol o iba pang sakuna. Ayon sa Animal Kingdom Foundation, kailangan din talagang paghandaan kung paano ang evacuation plan para sa mga alaga sakali mang magkaroon ng mga kalamidad gaya ng lindol. Kailangan meron tayong go bag, no? Yung alam natin na lahat ng mga local government units ngayon at mga grupo pinopromote yung go bag. And that go bag should not just for our benefit ng tayong mga tao, but it should also include necessities naman for our pets like pet food, pet treats, water, and vitamins. Tulad daw ng tao, naaapektuhan din ng pets kapag may sakuna. Siyempre, kung tayo ay put at rest, ganun din sila. Meron ding physical effects iyan, like sila ay ma-injure, sila ay mabagsakan, or mapilayan, or masugat. So, those similar risks na nahaharap sa ating mga tao, ganun din sila. At bukod dyan, nagsasuffer din sila ng tinatawag nating psychological trauma or may psychological effect din ito sa kanila. Sakaling maiwan sa bahay ang pet, siguruhin lang na walang babagsak sa kanila. Mas mabuti rin daw na pakawalan ng mga alaga sa bahay kaysa nakakulong para kapag dumating ang kalamidad o sakuna, ay mas may pag-asa silang makaligtas. Yung survival instinct nila, Nico, ay napakalakas, kaya nga lagi natin sinasabi na yung alam natin, like yung mga baha, please make sure na huwag nyo silang ikulong because they'll try to find ways to help themselves, to save themselves. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Ipinagutos ni Pangulong Marcos na ayusin ang sistema ng pamimili ng mga ipapagawang farm-to-market road. Pinasinayaan din ng Pangulo ang impounding dam sa Claveria, Cagayan na malaki ang maitutulong sa mga magsasaka. Saksi si Darlene Cay. Inaasahang makatutulong ang 700 million pesos Union Water Impounding Dam sa Claveria na pinasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung maulan, dito muna may ipon ng tubig para hindi bahain ang mga taniman. Layo nitong Union Water Impounding Dam na patubigan ang taniman ng mga magsasaka rito. Pero bukod dyan ay flood control measure din ito na layong pigilan ng pagbaha. 514,000 cubic meters ang kabuang kapasidad nitong water impounding dam. Katumbas niya ng mahigit 200 Olympic-sized swimming pools. Basta't maayos ang pagpagawa, maayos ang disenyo, maayos ang implementasyon, wala tayong makikitang problema. 3,600 ektaryang taniman at mahigit 1,000 magsasaka ang makikinabang sa proyekto. Inaayos na rin ang sistema ng pamimili sa mga ipapagawang farm-to-market roads. Hindi lang yung kagaya ng dati na palakasan lang. Minsan kung saan napupuntang farm-to-market road na hindi naman nakakatulong sa ating mga magsasaka. Mula rito sa Claveria, Cagayan, para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Cay, ang inyong saksi. Para kay Vice President Sara Duterte, hindi sapat ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos sa usapin ng korupsyon. Pero ayon sa pangalawang Pangulo, hindi siya pabor na magbitiw sa pwesto ang Pangulo.
Saksi si Marisol Abduraman. I never said Marcos resign. Hindi raw suportado ni Vice President Sara Duterte ang panawagan ng ilang grupo na magbitiw na si Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng kontrobersiya hinggil sa korupsyon sa bansa. Dalawang bagay lang naman daw ang hinihiling niya sa Pangulo. Unang-una, magpa-drug test siya. May challenge na siya galing kay Attorney Vic Rodriguez. And that is a hanging open challenge na hanggang ngayon ayaw niyang gawin. Na sinasabi ko, that is a betrayal of public trust. Na pangalawa, yung pagpirma niya ng kaduda-duda na budget. That is a culpable violation of the Constitution. Yan ang sinasabi ko, nasagutin niya, na hindi niya sinasagot. Paniwala ni VP Sara, hindi sapat ang ginagawa ng Pangulo sa isyu ng korupsyon. Ang ginawa lang niya ay magpalit ng House Speaker at ng President ng Senate at gumawa ng ICI. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nananagot. Hindi siya reliable dahil ang Pangulo din ang gumawa. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng palasyo sa mga sinabi ng bise. Tungkol naman sa pagpapabawi ng Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa mga kasong may kinalaman sa issue ng overpriced na pagbili ng medical supplies mula sa Harmony ng Duterte administration para daw ma-review at matiyak na malakas ang kaso. Sagot ng bise, bakit specific yung pag-iimbestiga? Bakit hindi iniimbestigahan lahat ng corruption scandal? Bakit kinokontrol yung kwento sa korupsyon? Bakit hindi nilalabas lahat ng mga insidente o mga gawain? Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.